Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, muling pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo na. Libreng sakay sa NCR, handog ng ilang ahensya ng gobyerno. PBBM, tiniyak ang kahandaan ng pamahalaan sa epekto ng matinding ulan at baha. Alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos, pinagtitibay para sa seguridad ng WPS. Makati City, nagpadala ng rescue teams sa QC at Malabon. At PCG, nagabot ng serbisyong rescue boat sa ilang residente sa Valenzuela. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Bad news po sa ating mga motorista. Dahil sa ikalawang magkasunod na linggo, muli na namang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. Epektibo na ngayong araw ng Martes ang 40 centavos na aumento sa kada litro ng gasolina. Tataas din na 70 centavos sa kada litro ng kerosene, habang diesel na naman ang may pinakamataas na price hike na aabot ng 1 peso and 10 centavos kada litro. Samantala, iniuugnay ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang pagtataas ng presyo sa patuloy na pagtaas ng demand ng langis at ang ipinataw na tariff policies ni US President Donald Trump kung saan apektado ang energy demand. Samantala, kasunod ng matinding pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa na dulot ng habagat, nagbigay ng ilang paalala ng Department of Health o DOH na mga dapat na gawin ng publiko. Una na rito ang pag-antabay sa balita upang matiyak ang kasalukuyang kondisyon sa inyong mga lugar. Paalala rin ng DOH, mag-iingat sa iinuming tubig. Pakuluan muna ito ng 2 minuto o gamitan ng chlorine tablets. Sakali namang napalusong sa baha, hugasan agad ito ng malinis na tubig at sabon. Bukod dito ay mariing paalala ni DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo ukol sa pagsunod sa abiso ng lokal na pamahalaan. DOH, sundin natin ang abiso ng ating mga LGU. Kapag sinabi ng kapitan, mayor o gobernador na mag-evacuate, lumikas na po para makaiwas sa sakuna. Tandaan ang rescue hotlines, 911 sa national, 1555 sa DOH. Kaugnay na balita, bunsod ng walang tigil na pagbuhos ng ulan dulot ng pag-iral ng habagat, ilang mga kalsada pa rin sa Metro Manila ang hirap na daanan ng mga motorista, sasakyan, maging ng mga mamamayan. Sa pag-iikot ng aming team nitong umaga ng Martes, July 22, sa Makati, Navotas, Tondo at Marikina, ilang mga pangunahing kalsada ang abot tuhod ang baha. Dahil dito, ilang mga motorsiklo at 4-wheels ang pahirapan sa pagtawid sa mga kalsada bunsod ng pagtaas ng tubig baha. Samantala, bukod sa habagat, 3 low pressure area rin ang asahang magpapaulan pa sa NCR at ilang bahagi ng bansa. Libreng sakay naman ang hatid ng Department of Transportation o DOTR, Philippine Ports Authority o PPA at Philippine Coast Guard o PCG para sa mga commuter na hirap bumiyahe dulot ng baha sa ilang lugar sa Metro Manila. Ang mga piling rutang dadaanan ng libreng sakay ay ang Quiapo hanggang Fairview, Quezon City, Quiapo hanggang Angono, Rizal, Loton hanggang Alabang, Muntinlupa City at Philcoa hanggang Fairview, Quezon City. Sa ating ulat panahon, makararanas ng walang tigil at malakas na pag-ulan hanggang sa Huwebes.
sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Mimaropa, Bicol Region, Ilocos Region at Antique bunsod ng hanging habagat. Samantala ayon sa Pag-asa, 3 LPA ang binabantayan ngayon na may posibilidad na maging bagyo. Susunod sa News Force. PBBM, tiniyak ang kahandaan ng pamahalaan sa epekto ng matinding ulan at baha. DFA, bumwelta sa travel alert na inisyu mula sa China. Alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos, pinagtitibay para sa seguridad ng West Philippine Sea. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.